Ada pwede mo balaylay? Pinaka-second nimo. Hala. Oh, Azumi, ako already ning garden. Cat's garden. Hala, Chada, yung garden sa... Na, mama ko. Okay. Lang. Ay, si pahihig mo! Panik tissue dito lang. Na, utot-utot. Panik tissue dito. Kasi mo rin salina, pag-ilis. Mag-ilis na kag salina. Uy, mag-ilis na ba kag salina? Pag-ilis mo kanikog mo? Naalay ko patali niya na Ulio na ka. Ulio na ka. Mulbungol o. Wait, siya. Ako sa ning shell na ito na po. Mga dog, maning, mga pet diri lay. Kano lagi ba na lagi Scammer kayo ni siya. Iko hatang ani ba? Dan dili mo shell. Tuklok. Gani, katupod ako abutang ang heart. Sana heart. Di mo na ni? Dili mabalik. Ayaw ko tagay na na. Asa ka? Yung tagaan naman tikaw last time may mong gibalik na ako. Bye-bye. Uy, diyan ko diri sa kwan. Lip na ko. Kay? Pauli-ot ko. Na. 20% agad ang tubo. 2024 Na mga yan, ano ni dito Bye. Ugma na pod. Ba charge ni. Ugma ra atay kay Kaning green bee. kay sabi sa uban. Kay naman dira iya account. Gani. Bye Ay, atay. kayo. Bye, Lai. Baylo na lang tayo. Muha niya. Kuha itong iPad. Yes. Sugot ka. Mag-tayo mo dalos kwilahan. Pwede ba? Atay. Sa mga tura kay half day man. Sige. Pwede. Bye-bye, be. I love you, be. Pero makalipas ang isang taon ng swabe ang nilang transaksyon, ang sinimulan ni Carla na negosyo, nagsimula na raw magulilyaso. Bali, nagkakaproblema na pala by January 2023. Ang huling payout ko sa kanya is February 3rd week. Hanggang si Carla, naglaho na lang na parang wala. Bit-bit ang kabuang hinulog ni Lori na umabot na ng halos 1,000,000 piso. No. Feeling ko, naiwan kami sa ere, lahat kami. Kumaga parang nasa heaven kami nung nagpe-payout kami ng maayos, tapos biglang nawala siya. Ang Ponzi scheme ay isang investment fraud na nangangako ng mataas na return sa mga tao na walang risk. Ang focus ng scheme na to is to attract more people, more investors, dahil doon nila kukunin yung mga pinangakong return sa mga naunang investor. Sa kanya lang nalaman ni Lori, hindi lang pala siya ang nabiktima ni Carla. Pati na ang nasa mahigit 30 pang mga kapwa niya Pinay PH sa Hong Kong. Ang 3 dekada ng OFW sa Hong Kong na si Lita, hindi rin niya tunay na pangalan, ininvest daw kay Carla ang pinagbentahan niya ng lupa sa Pilipinas. Ang halaga, abot na 800,000 pesos. Pinangakuan daw kasi siya nitong tutubo ang ganyang pera ng 20%. Pero ang sa'yo tawag ano na? Kung ka na scam ba? Kami na pinakilala niya yan sa akin last year. Tita, ang tawag nila sa akin. Ni-refer niya sa akin kung gusto mo mag-invest. Sa kurang sana ang nasa 5 million pesos na nakatakda niyang kubrahin matapos ang halos isang taon para makapag-retiro na at magnegosyo sa Pilipinas. Pero nung kukunin na raw sana ni Lita nitong Enero ang pera o ang kanyang investment, nag-iba na raw ang paraan ng pakikituro sa kanya ni Carla.